Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, muli tayo nagkakatipon-tipon sa hapag ng ating Panginoon upang ating ibigay sa Kanya ang lahat ng ating mga intensyon, mga pangangailangan, mga dalangin. Kayo din po ang lahat ng ating pasalamat. Lalo pa nga po, ngayong araw na ito, ang inyo pong kapanalig na himpilan, ang Radio Veritas, meron pong Thanksgiving Mass. Kaya yung mga empleyado po ay nandito ngayon. Kasi naman po, last week tayo po ay nabigang parangal ng FAMAS. Wow, biruin po ninyo, no? Ang ating Radio Veritas po ay merong FAMAS Award. Wala ba kayong mga kamay dyan, mga brother and sister, no?
Ito po ay, of course, hindi lang po dahil si mga pari po nagmimisa sa Healing Mass ay mga best actor. No? Hindi po yun. Kung hindi, totoo naman po ang ating pong mga misa. Tayo po ay meron mga mabigat at malaking kontribusyon sa ating pong lipunan. Totoo po, yung ating mga ginagawang mga pagbabalita, yung ating pong pagtulong sa mga nangailangan, yung mga kawang gawa. Lahat po ng ito ay ginagawa po natin, gaya po ng ilang mga estasyon. Pero po ang mayroon tayong kakaiba that we offer to society, yung ating mga misa. Ang ating painiwala, totoo po, kailangan ang sipag ng tao, ang paggawa ng tao, pero hindi maaring tanggalin ang grasya, ang awa ng Diyos. Dahil lahat po, sabi nga po ni Saint Therese, everything is grace. Sa misa pong ito, yung ating pasalamat para sa ating himpilan, sa ating mga gawain, at kayo din po sa ating pasalamat sa abot-abot na biyaya po sa atin ng Diyos ngayon pong araw na ito. Upang tayong lahat ay marapat gumanap at mag-alay ng Santa Misa, dala ang ating mga pasalamat at mga pangangailangan. Buong kababaang loob atin munang ihingi ng tawad sa Diyos ang ating mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit pangloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit pangloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit pangloob at iyong itago sa isang guwang na bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang damit pangloob na kanyang ipinatago. Ngunit sinira ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumusunod sa mga utos ko, lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit pangloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit pangloob. Gayon, ang hangad ko sa mga taga-Israel at mga taga-Huda na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin, mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat pinamumugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, itong talinhagang ito madalas siguro ay inyong narinig tungkol po sa maliit na butil ng mustasa o kaya po tungkol dito sa lebadura. Madalas, ang paliwanag po sa ebanghelyong ito ay tungkol sa mga bagay na may liit pero talaga namang bigatin. Diyan ba si Janine? Si Janine, yung mga maliliit, no? Ayan, mga maliliit po, mga empleyado, no? La Cristal. Mga maliliit po mga tao, pero bigatin po talaga, no? Ang sabi sa Ebanghelyo, yung mga maliliit na bagay, nako, diyan po tumutubo ang malaki. Sabi nga sa isang commercial, great things start from small beginning. Kaya hindi mo maaring baliwalain, no? Kaya may mga magulang po dito, tandaan po ninyo, balang araw, yung mga maliliit na batang yan ay lalaki. Yung mga anak, mga apo po natin, ngayon palang alagaan po sila. Dahil pag lumaki yan, pag hindi maganda ang kanyang natutunan, hindi rin maganda ang gagawin sa lipunan. Pag maganda yung kailang nakuha sa mga magulang, sa mga lolo at lola, sa mga ate at kuya, malamang maganda rin po ang kanilang ibibigay, ibabahagi sa ating lipunan. Kaya mga maliit na bagay, aalagaan po ninyo. Pero alam po ba ninyo, mayroon pong paliwanag
ang talinhagang ito na madalas hindi po natin naunawaan o hindi po natin narinig. At hayaan po ninyo, ngayon pong araw na ito, dito po sa estasyon kung saan mayroong FAMAS Award, aba, may ganun si Father, no? Dito po sa ating estasyon, I'd like us to reflect on this gospel. Alam po ninyo, ang ebanghelyo pong ito, when the Lord talks about the kingdom of God, at inihambing po sa yung pong mustasa, yung mustard seed, at yun pong yeast o libadura, mga bagay na maliit pero lumalaki. Alam po ninyo, nung time po ni Jesus, hindi maganda ang reputasyon ng libadura at mustasa. Katunayan po, we're going to hear, if you're going to look back, may mga okasyon po na ang sabi ng Panginoon, mag-iingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Kasi po, yung pong libadura, ito po yung tanda po ito ng kasalanan. No? Kaya nga po, if you're going to remember, yung ating mga ostya, manipis, wala pong libadura. Usually, ang tinapay, may libadura at umaalsa. Nung lumang panahon, nung unang panahon, ang alam po nila, pag yung kasalanan na yan, maliit na bagay, pinabayaan mo, aalsa, lalaki yan. Kaya nga po, yun po yung dahilan kung bakit tayo, no? Yung mga Hudyo, yung tinapay po nila nung time po ng Paskwa, ng Passover, ang bilin sa kanila ni Moises, huwag gagamit ng libadura. Magpahanggang ngayon, yung ostya pong ating natanggap sa bawat komunyon pag mayroong pong misa, ito po ay tinapay na walang libadura para wala pong alsa. Kasi nga ang painiwala ng mga tao noon pa, ang libadura ay tanda po ng kasalanan. At yun din po, yun pong mustasa. Para bang ang gandang pakinggan na maliit na mustasa ay lumalaki. Pero nung time po ni Jesus, alam po ng mga tao na ang mustasa may pagka-peste. Kasi po ang mustasa, yan pong maliit na seed o binhi ng mustasa, pag yan po ay mahulog sa lupa, maaaring hindi kaagad tumubo. Pero pag yan po ay tumubo at makabuelo, lalaki yan. Yung ibang mga halaman, kukuhanan niya po ng tubig, ng nutrients, pati po yung lilim, pati po yung init po ng araw, lahat po yan sasapawan po ng mustasa, yung puno ng mustasa. Kaya ang tawag po doon nung unang panahon, yan po ay peste. Yun pong mustasa, mga peste po yan. Pero nakagulat na sa Ebanghelyo ngayon pong araw na ito, sa kabila po ng alam ng Panginoon, masama ang reputasyon ng libadura at ng mustasa nung kanyang kapanahunan, yun pa yung kanyang ginamit na paghahambing sa paghahari ng Diyos. Ano po ang dahilan kung bakit yung mga bagay na hindi pa maganda ang kanyang inihambing, ang kanyang pinagtularan, ito, ganito ang paghahari ng Diyos. Kahit masama ang reputasyon. Ito po ang dahilan. Ang sabi po daw, madalas ang ating pong tingin sa kabutihan, ito po ay palaging talo ng kasamaan. Ang tawag nga ay, pag ang kabutihan, madaling makontaminate ng kasamaan. Para bang, yung kabutihan parang puting damit. Pag ang puting damit, madikit sa putik, yun pong puting damit, mauputikan. Hindi naman yung putik, muputi. Baliktad palagi pang ang kabutihan, para bang napaka-sensitive na kailangang iingatan mo palagi. Kaya nga di ba yung mga Pariseo noon ang sabihin, huwag kayong makipagkaibigan sa mga makasalanan kasi mahahawa kayo. Bakit yung inyong guro, yung Jesus na iyan, nakikipagkwentuhan, nakikipagkainan sa mga makasalanan, sa mga publikano, sa mga babaeng makasalanan, no? Hindi maganda, mahahawa siya ng kasamaan. Nais pong ituwid ng Panginoon kung paano po ang tingin ng tao para bang napakahina, napakasensitive ng kabutihan na isang baliktarin. Katunayan, ang kabutihan ay mas nakakahawa. Kung kaya nga, hindi po ba, nang ang Panginoon siya po ay hinawakan ng mga tao, nahawa sila ng kagalingan.
Yung mga tao po na mga may sakit, yung mga ketong, no? Yung tao pong may ketong, nang hinawakan ng Panginoon, hindi po ang Panginoon ang nahawa ng ketong. Yun pong taong may ketong ang nahawa ng kagalingan, ng kabutihan, ng kapangyarihan ng Diyos. Nung time po ni Jesus, yung mga patay, yung mga bangkay, bawal hawakan yan kasi madumi yan. Ang Panginoon yung bangkay, hinawakan niya, nahawa ng buhay galing sa Kanya, yung patay, muling nabuhay. Nais pong sabihin ng Panginoon, huwag tayong matakot, tayong mga taong mga Kristiyano, na parabang tayo yung umiiwas, parabang tayo yung sensitive, tayo yung napaka-delicate, parabang mga salaming madaling mabasag. Na pag tayo ay lumapit o nalapitan ng mga masamang tao, tayo yung naging masama. Naisabihin ng Panginoon sa mga taong tagasunod niya, dapat ikaw ang nakahawa ng kabutihan sa iba. Noon pong late 1970s, meron pong isang pari, no? Dito si Brother Clifford, no? Siya po ay XVD, no? SVD. Meron pong isang pari na SVD, ang pangalan po ay Father Ben. No? Ben Beltran. Si Father Ben po, siya po ay fresh from Rome noon pong late 1970s. Siya po ay pinag-aral po ng systematic theology doon po sa Roma. Pag-uwi po niya ng Pilipinas, maniwala kahit sa hindi po siya dumiretso sa seminaryo para magturo o sa mahal pong parokyang may kaya. No? Ang unang-unang pinuntahan, siya po ay nagpa-assign doon po sa Tondo. No? Sa mga taga-Tondo po. No? Siguro pamilyar po, may pangalan pong isang pangalan po ay Father Ben Beltran, SVD. Na yung mga taong taka sa kanya, nako Father, ba't andyan ka? Sayang naman yung pinag-aralan mo. No, ang taas-taas ng level mo. Ba't nariyan ka sa lugar ng mga basura? Yun pong Smoky Mountain that time, no? Smoky Mountain. Ba't nariyan ka, no? Si Father Ben, sabi niya, hindi lang, sige lang, gusto kong andito. No? Yung lugar pong yun that time, at may mga lugar po ngayon na naroon po yung mga gang, naroon po yung squatters area, naroon po yung pangangalkal ng basura. Si Father Ben, nag-stay po siya doon. At unti-unti, hindi po siya nangaral, nag-preach. Kung hindi, namuhay lang po siya doon. No? Katunayan po, ang pangalan po ng parokya ngayon ay Santo Cristo Parish. Namuhay lang po siya doon, nakisama po sa mga tao, hanggang sa po nagkatiwalaan. Eventually, yung mga bata doon na dati nangangalkal po ng basura, inorganize niya. Nagkaroon po ng choir. Tapos yung mga choir na ito, eventually po, kanya ini-apply na mga scholarship. Eventually po, yung mga bata habang nag-aaral, yung mga magulang sumusuporta sa mga bata. Eventually po, may mga batang unti-unti graduate. May mga naging teacher, naging pong IT, naging po yung iba, kahit paano po ay engineer, may naging nurse. Yun pong komunidad, unti-unti po dahil may mga nakatapos, may mga pamilya nang gumaganda yung buhay. Kasi may mga anak na silang may trabaho na at hindi na nangangalkal ng basura. Marami po ang na-inspire at naghangad maging scholar. Dumami po yung mga scholar at mga nag-aral kay Father Ben at hanggang sa huli po, marami po ang nakatapos. Yung lugar pong iyon, dati po ay lugar po ng mga nangangalakal lang ng basura. Yung lugar pong iyon, dati napakadilim, napakabaho, walang pag-asa. Ngayon po, kumalat ang liwanag ni Kristo. Ngayon po, marami ang maganda na yung bahay kasi may mga professional sa pamilya. Ngayon po, mas maaliwalas ang komunidad. Nakahawa yung kabutihang dinala ni Father Ben doon po sa Tondo. Mga minamahal na kapatid, ang mga Kristiyano, sana wag tayo maging sobrang sensitive na ayaw madungisan, ayaw madumihan, ayaw mapawisan.
Ang kabanalan pong binigay ng Diyos sa atin ay isang kabanalang hindi matalo, hindi mapapagod, hindi nagsasawa. Ang kabanalan pong hindi nauubos. Ang grasyang hindi mauubos. Ang hangad po ng Diyos kung paano tayo mga Kristiyano pinagpapala ng Diyos. Huwag tayong matakot makipag-usap sa mga taong nakagawa ng hindi maganda, sa mga taong nagkasala, sa mga taong nawala ng pag-asa. Huwag tayong matakot na baka tayo ang mahawa sa kanila. Ang bilin po ng Diyos bilang mga Kristiyano, nawa tayo ang humawa ng kabutihan, kabanalan, at pag-asa. Ito po ang dahilan kung bakit meron tayong Radyo Veritas. No? Kayo na po, pabiro-biro lang po ako. No? But I am very happy. Tayo po ay nakilala. No? Kaya meron tayong FAMAS Award. Kaya nga I have come here. I have asked all the staff, all the employee, halika kayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Join in the Mass, this Thanksgiving Mass. Bilang paala po na ang estasyong ito ang tagahawa ng kabutihan at pag-asa. Ang inyong mga ginagawa, mga empleyado, mga volunteer, kayo po mga lektor po ng simbahan ng chapel na ito, kayo po ay paraan upang ang simbahan at ang estasyon na ito ay magawa po ang kanyang tungkulin. Akala po ninyo, yung inyong mga malit na ginagawa, wala namang effect. Hindi po. Dahil sa mga maliliit na ginagawa po ninyo, gumagana, umuusad at nagagawa ng estasyon ng Radyo Veritas ang tungkulin. At opo, maraming tao ang nahahawa. Maraming tao ang naikinabang. Maraming tao ang pinagpapala. Sa halip na nawa tayo'y matakot dahil baka tayo'y mahawa ng kasalanan o ng kadiliman ng kaguluhan, tayo ay maglakas ng loob. Ang liwanag kailanman ang tanging tagahawa. Hindi po yan kayang hawaan ng kadiliman. Pag ang isang lugar na madilim, mayroong liwanag, hindi po yung liwanag ang natalo. Yun pong liwanag ang siyang humahawa sa lugar na madilim. Yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Amen. Tayo po ngayon ay tumayo, ating itaas sa Diyos ang ating lahat ng mga pangangailangan, ang ating mga kahilingan. Mga minamahal na kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagkumbabang loob na panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating pong dasal, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlalamig sa pananampalataya at lahat ng nawawalan ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo po kami, nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinilig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Buhay mo Mula sa at katastrofe. alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unidain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na aming pinapanalangin, inaalaala sa misang ito. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-nilisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kapag ang kabutihan, ang katotohanan, kapag ang liwanag ay natin ang naisiliwalat, ito po ay hindi na maaaring maitago. Ito po ay hindi na maaaring mapigilan. Kaya tunay nga po, ang liwanag na mula kay Kristo ay kailanman hindi kayang matalo o magapi ng kariliman at ng kasamaan. Kung kaya po may liwanag sa ating mga puso, may pag-asa sa ating mga dibdib, tayo'y sama-samang tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pananarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad, at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, at huwag nawa po ang aming napakarami at mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang bukal ng buhay at liwanag ng lahat ng Kristiyano. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa buhay na lang. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin ng banal na paikinabang. Ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo pong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at nawa pagpalain kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Muli, Diyos. isang pinagpala pong Lunes sa atin pong lahat.